Isang pagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espalama at ang ilalahad kanutunan para sa daily devotion na pinamagatang The Church has a mission to disciple the nations. So, yung scripture po natin ngayon is Matthew chapter 28 verse 19, and sinasabi na, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit." Sa Tagalog, kaya't humayo kayo, gain yung alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So, yung katuruan po natin ngayon is, number 1, the church is mandated to disciple all ethnic groups. So, meaning to say, ang mission ng church ay turuan lahat ng tao, no? Ano man ang kanilang lahi or kultura, na sumunod sila kay Kristo at maging bahagi ng kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. So, the church is mandated to disciple all ethnic groups. Number 2, the church is not meant to be few in number or a minority. So, nilalayo ng ating Panginoon Diyos na maging malaki at makapangyarihan ang kanyang simbahan sa buong mundo na nagkakaisa sa paggawa ng mabuti at nagbabahagi ng Ebanghelyo. So, the church is not meant to be few in a number or a minority. And number 3 is the church is commissioned to transform nation into godly nation. Meaning to say, ang church ay may tungkulin baguhin ang lipunan sa pamamagitan ng pagkapalaganap ng prinsipyo ng Diyos sa kultura, sa pamalaan, at sa ekonomiya. So, the church is commissioned to transform nation into godly nation. So, bilang application, so, number 1 is join a church that makes disciples. So, meaning to say, ang church is gumagawa ng mga alagad na nakatuon sa pagtuturo, sa pagmentor, at paghubog ng mga mananampalataya upang sundin si Christ at magturo na rin sa iba pa. So, halimbawa, maghanap ng church na nag-aalok or merong Bible study groups, disciples, care group, ganyan, mga training programs, tulad nga po ng sabi ko na small group fellowship kung saan natututo lahat ng miyembro sa pananampalataya. So, let's join a church that makes the disciples. Number 2, join a missionary and missionary church. So, dito, yung ganitong church is may malawak na goal na abutin ang iba't ibang tao at lugar para ipahayag ang Ebanghelyo ni Jesus Christ na naglalahiyong dalhin si Jesus Christ sa mundo. So, halimbawa, mag-join tayo sa mga church na sumusuporta sa mga missionary at aktibong nag-organisa sa mga evangelistic events tulad ng outreach mission sa ibang bayan or kahit saan man lugar or bansa. So, let's join a missionary and missionary church. And lastly is join a church that teach transformation. So, ang church is nagtuturo ng pagbabagong anyo ay tumutlok sa pagtuturo ng mga prinsipyo ni Lord upang maimpluwensyahan ang lipunan at gawing makadiyos ang bawat aspeto nito. So, halimbawa, maki-join sa church na tumutulong sa mga community building, nagbibigay ng values formation seminars or sumusuporta sa mga social justice initiatives batay sa Word of God. So, let's join a church that teaches transformation. So, ayun na po yung hapunan sa daily devotion na matunan kayo, may share sa iba at share ma-apply sa ating buwan. Hindi po sa pakikinig at labas po.